Hello, what's up mga kumari kong tigang o kumusta po kayo? Nako, ngayong araw po ito ha mga kumari kong tigang isa na mapapangontra ang ating ibibida at i-flex sa inyo kasi tayo ngayon may tatalakayin na napaka-interesting na naman na topic ha mga kumari kong tigang na maaaring ito po ang nagiging dahilan kaya lagi kayo pong nakakaapat ng mga negativities at kamalasan sa buhay po nyo. Kung halimbawa kayo palagi pa talagang pinuputos ng mga negativities dyan sa mga pamahay po nyo, yung halimbawa palagi kayo nag-aaway ng mga asawa nyo, yung mga jowa nyo o kahit mga kasama nyo sa bahay po nyo, baka kasi po ha, mga kumari kong ginagawa nyo po ito. Ano yan? Yung pagpapahiram po ha, mga kumari kong ng mga gamit dyan sa bahay nyo. Tatagab ha, meron palang ganun. Opo ha, mga kumari kong kaya ito po, iisa-isa po natin yung mga sinasabing mga bagay-bagay na maaari pong magkatid sa inyo ng mga negativities at mga misfortune sa buhay kapag ito po ay ipinahiram nyo po sa mga kapitbahay nyo. Meron po tayong 5 po ha, mga kumari kong na items o gamit sa bahay nyo po na huwag nyo pong ipapahiram. Babanggitin po natin ito isa-isa at baka ito po palagi nyo pong pinahiram dyan sa mga kung kani-kanino, dyan sa mga kapitbahay nyo o dyan sa mga kapisan nyo dyan sa mga compound nyo, ba? Mga piyaran nyo, mga hipag nyo, mga bayaw nyo o kahit yung mga kaibigan nyo, mga palingharap dyan, nakatabi nyo lang dyan sa mga lugar ninyo. Ang ingay naman leche. Aha, buwisit talaga. So yun nga po ha, mga kumari kong let's proceed na. Ano-ano ba yung mga sinasabing mga bagay-bagay na yan na maaari nga pong maghatid sa atin ng mga negativities at kamalasan kapag ito po palagi natin ipinahihiram kung kani-kanino. Ano yan? Number 1 po ha, mga kumari kong pero ito naman po hindi na masyadong ginagamit ngayon. Gumagamit pa ba kayo nito? Ito po, unahin natin to ang ating mga timbangan. Timbangan po ito ha, mga kumari kong ito yung antik na timbangan, tingnan nyo. Oh. Yan po yung ginagamit tong araw na sinasabit po dito yung mga kikiluhin po nyo, halimbawa mga saging o yung mga bigas, isasabit dito tapos pag yan, ile-level po ganyan yan para kumbaga ano siya, yung value niya, yung amount niya, ganun. O pag nakaganyan, syempre hindi pa yun pantay. So pagka depende po sa bigat nung kalakal o nung kinikilo natin, i-adjust din dito. So yan, katulad yan. O ilalagay kunyari dito. O so yan, medyo na siya, pantay na siya. Yan, ganyan na mga kumari. Ito po ang sinaunang timbangan. Pero ngayon po yung mga ginagamit natin timbangan sa palengke, yung may mga tara, yung pagka nagbebenta kayo ng mga mangga, yung ganyan, baka hinihiram po yan sa inyo, nako, iwasan nyo po yan. Kasi alam nyo bang nagiging dahilan yan, mabilis na pagkaubos ng inyong pong makapirahan. Talaga ba? Opo ha, mga kumari kong tigang, nako, pasensya na po kayo sa ilaw natin, sa lighting natin kasi tayo po yung outdoor vlog naman. Tapos medyo marami na naman po mga nag-iingay-ingay dito kasi tayo nga po nasa labas kasi ang init kasi sa loob Parang ako napotosing na. Sabi ko dito muna ako sa terrace magbablog. So ito po ang hamak marikitiyang number 1 po ito. Huwag na huwag niyo po ito pahiram sa kahit kanino, sa kahit bahay niyo. Kung kayo hinihiraman ito ang mga timbangan. Lumang timbangan o yung mga modern na timbangan, yung mga bagong timbangan, huwag niyo ipahiram yan kahit kanino, hamak marikitiyang. So yan po ang number 1. Number 2 po, hamak marikitiyang. Ito po yung pinaka-common. Na baka kayo po yung lagi na lamang pinahihiram yan. O hinihiraman ng mga kapitbahay po ninyo o yung mga kilala nyo dyan o halimbawa yung mga kamag-anak nyo dyan sa compound ninyo o dyan sa mga lugar ninyo. Ano yan? Ito hamak pakitigang nako. Ang walis. Walis, opo, wag na huwag nyo pong ipahiram ang walis hamak pakitigang lalo na kapag ito po yung gamit na. Yung ginamit nyo na sa bahay po ninyo, lalo na po yung mga ginagamit nyo po sa loob ng bahay nyo mismo. Yung mga walis tambo, walis tingting, huwag nyo ipahiram yan. Kahit na pong klaseng walis, basta yan po sa inyo na, huwag nyo pong pagagamit sa iba kasi maaaring yan po maging dahilan yung mga negativities na mga humiram yan ay mapunta sa inyo. Kasi yung mga dumi nila, aalisin nila at yan po maaring mapunta sa inyo. Kaya kayong mamalasin. Kaya tigilan nyo yan ha, makumari ko tigang, huwag na huwag kayo magpapahiram ng mga walis tambo o walis tingting. O yun po ang number 2. At ang number 3 po ha, makumari ko tigang eto. Nako, bihira lang din ng itong hinihiram pero baka may nanghihiram din po sa inyo. Halimbawa meron yung mga pestahan o yung may mga birthday yan o yung may mga may mga handaan. Ito, ang sangkalan. Opo, maraming ganyan na mga kumari. Yung kutsilyo po, pwede nyo pahiram yan. Yung mga itak, pwede naman po yun. Pero ang sangkalan, iwasan nyo pong ipahiram yan. Opo, hindi po pwede pinahihiram ang sangkalan.
Kasi yan po ang naging dahilan na baka kayo na po yung madawit naman o yung kayo baka yung anong tawag doon, ma-involve sa mga problema, lalong-lalo sa mga problema ng mga kaso o yung may napapagbintangan, kayo yung laging nasasangkalan. Talaga ba? Opo, kaya tigilan nyo yan. Huwag nyong ipahihiram ang inyo pong mga sangkalan kahit kanino, kahit sa mga kamag-anak nyo, kahit sa mga biyanan nyo, sa mga hipag nyo, o dyan sa mga kapatid nyo. Halimbawa, yan po'y may sarili ng bahay sila, tapos ihiram na, ate, pahiram naman ng sangkalan nyo kasi marami kaming gagayatin, ganyan, marami iluluto. Ay, huwag kayo magpapahiram ng sangkalan. Dapat pati kayo bumili kayo ng maraming sangkalan para pagkahalimbawa kayo may handaan katulad kayo, magpapasko na, magbabagong taon, syempre marami na naman po magluluto. Iwasan nyo po hamak-malik ko yan, paghiram-hiram po ng mga sangkalan. Tigilan nyo yan, ihampas ko itong sangkalan sa mukha nyo. So yun po ang ating pang number 3. At pang number 4, ito pa po yung isa po hamak-malik tigang. Huwag na huwag nyo rin po ipahiram hamak-malik tigang ang mga kawali. Kawali. Opo, at itong kawali ko hamak-malik ito yung napakabigat. Ito'y, ano ba to? Yung aking kawaling Desabros Classic na wrought iron. O yung ating, yun nga yung bago natin na, ito yung ating, anong tawag dito? Yung yung sinisison pa, ang bigat-bigat, tapos kailangan kada hugas ilalagyan pa ng langis. Pero kahit ano pong klase ng mga kawali, huwag nyo ipahiram. Kahit yung mga ordinary lang kawali, hindi mga gantong, kahit hindi yung gantong Desabros, yung mga wrought iron na mga kawali, huwag na huwag kayo magpapahiram yan. Lalong-lalo na po hamak-marik yung mga talyase, yung mga malalaking talyase. Yan ang hiraming-hiramin yan kapag halimbawa may mga yun nga, may mga handaan, may mga okasyon, may manghihiram sa inyo ng kawali, ng mga talyase, yan. At kasama rin po dyan hamak-marik yung mga ginagamit sa pagluluto, yung mga kaldero, yung mga kasirola. Yan, wag na wag yung ipahiram yan kasi alam niyo yung mga ganyan, dapat personal pong gamit yan, katulad po ng kawali. Alam nyo ba na ang nagiging dahilan niyan, yung lagi na lamang kayo nag-aaway ng asawa nyo? Talaga ba? Lagi kayo may mga pinagdidiskusyonan, lagi kayo may pinag-aawayan, may pinagtatalunan kayo kapag kayo po'y lagi na lamang nagpapahiram ng kawali sa kapitbahay nyo o kahit sa mga kamag-anak ninyo. Tigilan nyo yan. Kapag kami nanghihiram sa inyo, wala. Saan damot ka man? Aba, hindi naman po sa pagdadamot tama kumaring guliga. Kasi, yun nga, sinasabi natin nga na ayon sa pamahi, itong naman sinasabi paniniwalang ito, na maaari nga po magdala sa atin mga sinasabing mga misfortune sa buhay, mga kamalasan yan, kapag ginagawa natin. Yan, lalong-lalo po hamak-malik ito yung halimbawa yung mga yan, talyase, kawali, gagamitin po sa patay. Patay, opo yun ba, may mga buro sa patay. Siyempre may nagluluto dyan, mga lugaw, mga pansit, ganyan, yung mga pinapakain sa patay. Di hiram sa inyo ng mga gamit. Kasama yung mga talyase, mga kawali, mga sangkalan. Yan, naku, huwag na huwag yung pahiram yan. Lalo na yung mga ginagamit nyo sa pagkain, yung mga plato at baso. Naku, kasi nung araw yan, hamak-marik yan, ginagawa yan. Yung sabay, dadayo pa kung saan, kung saan barangay. Bawa, pumunta nga doon sa tiyahin mo, meron ka ng mga plato, mga kutsara. Kasi piyesta. May gano'n. Tapos pagbalik kulang-kulang na. Basag-basag na yung iba. O minsan kulang na. Kulang ng tinidor. Kulang ng kutsara. Nako. Kayo na may mag-atikhan ng sarili nyo. Hamak-marik. Murang-mura lang naman yung mga ngayon, mga kutsara tinod. Tsaka yung mga plato. Ang daming-dami yung mga China ngayon na nabibili. Hindi makatulad nung araw na mga plato talagang kailangan ihiramin. Kasi talagang kagka-piestahan kasi, kailangan talaga yung mga plato magaganda. Ngayon, may mga nabibili na paper plate na lang, tsaka yung mga spoon na plastic. O, yun lang gamitin. Kaya yun nauso pa, makamarik ko yung mga paper plate, tsaka yung mga plastic spoon and plastic fork, diba? Forks. Yan, yung mga forks at tsaka yung mga spoon. Kaya hindi nyo na kailangan ng hiram. Kasi negative ka kapag kayo po nagpapahiram niyan. Yung mga gamit na yan katulad ng kawali. Kaya tigilan nyo yan, hamak-marik kutigang. So ito ang ating pang-apat. At ang pang-lima po, hamak-marik kutigang ito. Yung pinaka-worst sa lahat. Na yung sa pag-personal natin na ginagamit sa ating katawan. Marami yan. Pero isa lang pong ibigay ko sa inyo yung pinakamasama po. Kasi ito yung maaaring magbigay talaga sa inyo ng sobrang negativities at kamalasan na maaaring yung
energy nyo, yung positive energy, yung positive chakra nyo, maagaw ng iba, papunta sa kanila yung swerte ninyo. Ano yan? Ang inyo pong mga suklay o brush. Yan. Basta kahit ano po na ginagamit sa buhok po ninyo, makumari kung tigang, huwag nyo pong ipagagamit yan o ipahiram sa inyong pong mga kapitbahay o mga kamag-anak po ninyo. Kahit nga po sa bahay nga, dapat may kanya-kanya kayong sariling pong suklay. Hindi nyo dapat yan kayo naghihiraman. Bawa, yung kapatid nyo, iba dapat suklay niya. Yung anak nyo, iba dapat ang suklay niya. Yung asawa nyo, dapat his and hers po yan. Iba po dapat ang suklay niya, iba dapat ang suklay ninyo. Hindi kayo dapat naghihiraman ng suklay. Kasi alam niyo, may kanya-kanya po tayong energy. At yung energy natin, nagre-reflect po yan sa buhok po natin. Yan po pinakamalakas natin na energy, nasa buhok natin. So, yung mga tendencies na halimbawa tayo sobrang down na down, tapos ginamit natin yung suklay, yung masyado ang negativities natin sa katawan, gumamit tayo ng ibang suklay, tapos ginamit niya, mahahawa siya ng mga kamalasan nyo. Kaya tinan nyo, sa bahay, diba? Pansin nyo yan, merong medyo gloomy ang energy. Tapos medyo may sakit-sakit. Hawa-hawa na kayo ng sakit. Ganun. Oo. Kaya subukan yan. Huwag na huwag kayo magpapahiram ng inyong pong mga suklay o brush na ginagamit sa buhok po ninyo kahit sa mga asawa nyo sa bahay nyo. Lalo na sa mga kapitbahay. Tapos baka may kuto pa. Tapos pagbalik sa inyo, yun, may mga kayubad na. Tapos kayo mahahawa na ng lisa. Leche. Gano'n na ako kumari kung tiga, nakakasam lang naman noon. Nangihiram pa ng mga suklay, leche. Hindi makabili ng suklay. Nako, so yun po kumari kung tigang, tigilan nyo yan. Tapos, yun naman sinasabi natin na lagi na rules kumari kung tigang sa kitchen natin. Ito naman po yung mga kinukonsume naman. Huwag na po ito pahihiram o ipamimigay, lalo-lalo ipamimigay po ninyo kumari kung tigang. Dalawa lang naman po yan. Pinagbabawal natin ipamigay lagi o ipahihiram o ipauutang lalo na sa gabi. Pag may humingi sa inyo doon sa gabi, wag na wag kayo magbibigay. Ano ba yan? Ang ating pong asin. Asin, kumari kung tigang, sabi ko sa inyo, wag na wag nyo pong ibibigay yan o ipahihiram o ipauutang sa ibang tao o ipauutang lalo na sa gabi. Kasama po ang bigas. Bigas ba yan? Parang dumi. Hindi po, yan yung brown rice. Yung, 5 klase ng rice. Kasi yan po ang kinakain namin ngayon. Ganito yung ganitong klase ng rice ang kinakain. Kasi medyo ako'y nagda-diet-diet. Kaya tinan nyo, medyo okay talaga. Tinan nyo naman. Di ba napansin? Talagang prestock tayo ngayon. Talagang na-atake natin yung ito. May papandala pa tayo talaga dito. Kumari ko tigang. So, ayan. Kumain kayo nito. Anong tawag dito? 5 grains. 5 grains ng rice. Yung aromatic 5 grains of rice. Fibrous and soft texture. Ayan, multicolored rice pala. Kasi meron din brown rice, may red rice, saka may black rice. Tandaan nyo yan. So ito po, yung multicolored rice, 5 po siya. Ito yung kinakain ko ngayon. Tapos ito, asin. Yan na, makmari ko tigang tigilan nyo. Huwag kayong magpapahiram o mamimigay o magpapautang ng bigkas o asin, lalong-lalo na sa gabi. Kung ayaw nyo mabilis na maubos ang inyong pong mga kayamanan, ang pera ninyo. Kaya ka ba? Nakapas, Mariosep. Ako inuubo pa rin, makmari ko tigang. Siya, yan po makmari ko tigang. Sana tayo napunta pa ng mga bagong idea at kaalaman sa pagkontra naman sa mga sinasabing mga kamalasan na yan. Huwag niyong gagawin yan makmari ko tigang kung ayaw yung magkandama sa buhay po ninyo. And so with that, mga kumari ko tigang, keep safe and God bless. Thank you for watching and don't forget to subscribe my channel. I know you like it. And don't forget to brush your teeth. Bye mga kumari ko tigang. May mag-deliver naman. Sino ba to? Ano naman yan? Ayaw, di ba?